Oras lang makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Welcome back, sir. Penny, welcome. Hi, John. Hello. John. What's up? Welcome, guys. Hello. Hi. Liza. Good evening, mga kapuso. Wala man pong okasyon, tuloy-tuloy pa rin ang good vibes at October Best Celebration dito sa pinakapasayang family game show sa buong mundo. Ito ang... Dalawang teams ng mga diyosa ng kagandahan po mag-aharap ngayong gabi. At alam niyo po, next month, magaganap na ang pinaka-iintay nating Miss Universe pageant sa Mexico City. At bago lumipad ang kanyang team para sa kanilang training, pinili muna nilang maglaro dito sa Family Feud. Kaya palakpakan po natin ang Team Chelsea. Ang kanilang team captain, ang susunod na Miss Universe. I-claim na natin yan ang susunod po na Miss Universe. Please welcome back Chelsea Manalo. How are you, Chelsea? I am doing good. Thank you. I feel so happy. I am excited at the same time to shout our country's name, Philippines. There you go. I'm sure lahat ng nanonood gusto marinig ng Buena Mano. Paano mo i-introduce ang sarili mo siguro sa Mexico? Chelsea Manalo, Philippines! Grabe, doon pa lang. Winner na. Salamat. At mas winner dahil kasama mo ang iyong solid team. Chelsea, Yes. sino-sino ba ang makakasama natin? Okay, right here I have Manny Halasan, my designer. Ito ang gown. Yes. Ito po ang gown na dinesign ni Manny sa Miss Universe Philippines. Manny, ilang araw ba ginagawa yung mga ganyan? Months Months yung preparation. Buwan talaga. So, my lucky dress yan. And then, the third person is my manager, Mama Eljon. Welcome, Eljon. And then the last person, my Q&A trainer, Attorney Ron. Hoy, ayun. Ito na. Sir, na-training din ba sa Family Feud para mamaya? Yes, we did some Ayun training. yan, kasama yun. No At syempre, pressure. Ano ba yung mga remaining na paghahanda bago ka umalis, Chelsea? Right now, I think it's huddling up my team so that we can all have a brainstorm on what we need to prepare. Kasi I think we are halfway. So thankful kasi I have a really strong support system right here, Miss Universe Philippines, Empire Philippines. All of our supporters here, I couldn't make it. I'm not gonna make it if it's not for them. Pero other than that, I think we're ready na. We're ready. Yeah, that's good I'm to know. excited. Good luck, Team Chelsea. Thank you. At ito na mga kalaban nyo. Hindi rin siyempre pahuhuli sa ganda at hulaan. Ito na, para mas special, they will introduce themselves. Please welcome Mutya ng Pilipinas 2024. Hello mga kapuso, I'm Alyssa Marie de la Cruz Redondo, Mutya ng Pilipinas, Miss Intercontinental 2024. Mabuhay mga kapuso, I am Anka Encasto, your Mutya ng Pilipinas World Cup Model 2024. Hi everyone, I am Liana Rose Barrido, Mutya ng Pilipinas Miss Tourism International 2024. Hello everyone, my name is Ariana Pantaleon and I'm the Mutya ng Pilipinas Environment International 2024. Wow! Ano? At si Eliza naman po ay may sasalihan din ang Miss Intercontinental Pageant. Saan at kailan ba magaganap ito? It is in Egypt on December 6th. Oh, ayun, lapit na rin. Guys, sa mga nanonood, trivia lang. Yung gown na sinuot ni Alisa sa Mutya, ang designer po nun ay si Manny rin. Di ba? Si Manny rin.
Alam niyo, si Manny may dalang swerte sa mga dinidesign na niyang gowns. Good luck sa inyo, Mutya ng Pilipinas. And of course, Team Chelsea. Simulan na natin ang laban. First punch is 200,000 pesos. Chelsea and Alisa, let's play Family Feud. There you go. Nag-survey kami ng 100 Pinoy and the top 6 answers are on the board. Kung ang asawa mo ay isang vampira at humingi siya ng dugo sa'yo, so if your husband is a vampire at humingi siya ng dugo sa'yo, saan ka kukuha? Go! Chelsea. Sa palengke. Sa palengke. Marami doon. Nandyan ba ang palengke? Yeah! Nandyan yung palengke. If your husband is a vampire and he asked for some blood, where would you get it? On my neck. Wow! Sa sarili niya. Survey says, boy, man. Pero mas mataas, Chelsea. Okay, pass or play, Chelsea? We're going to play po. Alright, let's go play around. Alright. Manny, natahin na ba natin yung susunod niya? Natahin na. Ito na. Kung ang asawa mo isang vampira at humingi siya ng dugo, saan ka kukuha, Manny? Blood bank. Sa blood bank. Yan talaga yung inaasahan natin, di ba, kapag nangangailangan tayo ng dugo. Nandyan ba ang blood bank? There you go. Nandyan. Yes, pwede. Kung ang asawa mo'y vampira at humingi siya ng dugo sa'yo, saan ka kukuha? Sa hayop. Nandyan ba ang hayop? Yan. Attorney Ron, expert po sa Q&A. Kung ang asawa mo'y vampira at humingi ng dugo sa'yo, saan ka kukuha? Sa ospital. Sa ospital. Right? Andiyan yung ospital. Siyempre. Kasi isa na lang. Isa na lang. Pasok ka na sa semifinals. Kung ang asawa mo'y vampira at humingi ng dugo sa'yo, saan ka kukuha? Sa mall? Sa grocery. Sa grocery. Nandyan ba ang mall? Wala. Okay, Manny. okay, Again, it's okay. kung vampira asawa mo at humingi siya ng dugo, saan ka kukuha? Sa grocery. Okay, ladies, huddle. One last chance. Eljan, kailangan makuha mo to. Again, isipin mo, asawa mo, vampira, tapos humingi siya ng dugo. Saan ka kukuha? Sa kaaway. So, hihingin mo sa kaaway. Yes. Pare, pahingin ng dugo mo, gano'n. Yes. Magpapaalam ka naman. Yes, of Hindi mo naman course. kusang kukunin. Hindi. Sige. Okay naman yun. Okay. Binigay naman, di ba? Nandun ba ang kaaway? Wala. Alright, ladies, Ariana, saan ka kukuha kung sakaling humingi sa'yo ang asawa mo? Sa grocery store. Grocery store, okay. Saan pa? Sa kaaway ko. Kaaway din? Kaaway. Sa dugo ng iba? Sa dugo ng iba. Sa ibang tao. Alright. Alisa, kung ang asawa mo ay vampira at humingi ng dugo, saan ka kukuha for the win? Sa dugo ng iba. Sa dugo ng iba. Wala. Yeah, oh, sure. Kasi sinabi niya yung kaaway. So, ibang tao na rin siguro. But we'll see. Baka iba ang nakalagay sa board. Nandyan ba ang dugo ng iba? Alright, let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Everybody, number 5, please. Red Cross. Literal. So, anyway, winner agad sa round 1 ang Team Chelsea. They now have 87 points. Pero babawi naman daw sa susunod ang mutya ng Pilipinas, di ba? Nakatutok pa rin kayo dito sa Family Feud. Pero bago tayo magpatuloy, kaway-kaway muna sa mga bisita nating Filipino seafarers ngayon na nandito sa studio. Hello po! Kaya sana po nag-enjoy kayo. Alam niyo po, noong September naman ay ang National Seafarers Month. Pero alam niyo, sa totoo lang, we honor you every month. We honor you every month. Kaya isang October Best of Battle of Beauties ang nagaganap tonight so far. Leading ang Team Chelsea with 87 points habang ang mutya ng Pilipinas 2024 maghahabol na ngayon. Kaya ang susunod na tatapat, ang Bulakenyong si Manny at ang Kapampangang Beauty na si Ann. Let's play round 2.
Good luck. Eto na po, top 7 answers are on the board. Bukod sa kabayo, anong hayop ang posibleng manipa sa'yo kapag kinukulit mo? Manny. Aso. Aso. Maninipa talaga yan. Nandyan ba ang aso? Meron pa. Bukod sa kabayo, anong hayop ang posibleng manipa sa'yo pag kinukulit mo? Kalabaw. Kalabaw. Survey says... Top answer. Kaya pala hindi na pumindot si Ann. Sabi yan, ako. Ayan. Ann, pass or play? Siyempre, play. Alright, Manny, balik muna tayo. Let's play round 2. Mutihan ng Pilipinas. Yana, bukod sa kabayo, hayop na posibleng manipa sa'yo pag kinukulit mo. Giraffe. Yeah. Nandiyan ba ang giraffe? Mahaba-haba ang paa nun. Yana, bukod sa kabayo, hayop na posibleng manipa sa'yo kapag kinukulit mo. Goat. Kambing. Oo. Lalo pag ginagalaw mo yung ano niya, yung goatee. Nandiyan ba ang kambing? Alisa, bukod sa kabayo, anong hayop ang posibleng manipa sa'yo kapag kinukulit mo? Kangaroo. Kangaroo. Magaling sa boxing ang kangaroo. Nandiyan ba ang kangaroo? Yep. And bukod sa kabayo, hayop na posibleng manipa sa'yo kung kinukulit mo. Baboy. Baboy! Survey says... Wala si Baboy. Yana, bukod sa kabayo, ano kayang hayop ang posibleng manipa sa'yo kapag kinukulit? A bull. Bull. Yeah. The bull. The raging bull. Lalo na a raging bull. Nandyan ba ang bull? Ariana, ano pa kaya? Sige na, may 3 seconds ka. 1, go. 2. Pwede na kayo mag-huddle. Alisa, isa na lang. Ano kaya? Anong hayop kaya to? Isa na lang hinahanap natin. Posibleng manipa sa'yo kung kinukulit mo. 3, 2... Wala na. Eto na. Attorney. Eto na, attorney. Ano kaya? Isipin mo, bukod sa kabayo, posibleng manipa pag kinukulit. Zebra. Zebra, Eljon. Pusa. Pusa. Manny. Zebra din eh. Zebra din. Chelsea, mamimili ka lang o may iba ka. Kasi isa na lang to. Bukod sa Okay. kabayo, posibleng manipa kapag kinukulit mo. I'm gonna listen to my team muna, so I'm just gonna say zebra. Zebra! Yan. Pag mali ito, dikit na yung score. Tingnan natin, nandyan ba si Zebra? Let's see kung ano yung hindi natin nakuha. Everybody, number 7, please. Unggoy! Di man naninipa yun eh. Mangunguto lang yun, eh, di ba? Dahil dyan, Team Chelsea may 87, pero ang Mutihan ng Pilipinas meron ng 86 points. Kaya sino kaya ang hahakot ng punto sa ating double points round? Nakatutok pa rin po kayo sa Family Feud. Buong buwan ng October may October Best Fever. Dahil yan sa suporta ng ating loyal viewers, kabilang yung mga nanonood po right now. Diyan po sa mga taga-Kamiling Tarlac, salamat naman sa panonood nyo. Sa mga taga-Aurora, Pilar, Bohol, Candelaria, Quezon, thank you guys. Sa mga taga-Canlubang, Laguna, maraming salamat po sa inyo. Santa Cruz, Naga City, Cardona, Rizal, at Daet, Camarines Norte. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon, balik tayo sa game. Ang Team Chelsea may 87 points, pero dikit na dikit. 86 ang Mutihan ng Pilipinas. Kaya next na maglalaro ay si Eljon at Yana. Ready, let's play round 3. Come on. Good luck. Here we go. Top 6 answers are on the board. Kung ngayon nangyari ang kwento ni Cinderella, okay? The story of Cinderella happened today. Posibleng hindi sapatos ang may iwan niya sa party, kung hindi ano? Go! Yana, Damit. damit. Anong bahagi ng damit yung naiwan? Gown. Gown. Naiwan niya yung gown niya. Okay. Naiwan niya yung gown. Survey says? Yeah, andyan. Pero Eljon, baka may mas mataas pa. Kung ngayon nangyari yung kwento ni Cinderella, imagine mo, ngayon, modern setting. So, hindi siguro sapatos ang maiiwan niya, kung hindi ano? Bag. Bag. Hindi yan, bag. Mamahaling bag ba to?
Yes. Oo, kasi binigay na ni Fairy Godmother. Di siyempre, all out na. Nandyan ba ang mamahaling bag? Eljon, pass to play. Play. All right, let's play round 3, Eljon. Ron. Kung ngayon nangyayari ang kwento ni Cinderella, posibleng hindi sapatos ang maiiwan niya sa party kung hindi. Cellphone. May curfew siya eh. Di ba? May curfew siya, kailangan niya mag-text. Oo. Nandiyan ba ang cellphone? Chelsea, kung ngayon nangyari yung kwento ni Cinderella, bukod sa sapatos, ano kayo pwede niya maiwan? Susi niya. Susi. Yes. Ng karwahe. Yes. Susi. Survey says, Wala susi. Manny, kung ngayon nangyari ang kwento ni Cinderella, posibleng hindi sapatos yung naiwan niya, kung hindi ano? Alahas? Alahas. Posible. Nandiyan ba ang alahas? Wala rin. Okay, Mutya, time to huddle. Eljon, kailangan mo mo to. Kayang-kaya mo to. Again, kung ngayon nangyari ang kwento ni Cinderella, hindi sapatos ang maiiwan niya, kung hindi? Makeup. Makeup. Oh, makeup. Yeah. Nandyan ba ang makeup? Wala. Okay. Ariana, kung ngayon nangyari ang kwento ni Cinderella, posibleng hindi sapatos ang naiwan niya, kung hindi? Her wallet. Wallet. Kita ka. Yana? I'll go for Ari, wallet. Okay, alright. And? Pera. Pera. Wow. Parang similar. Wallet, pera. Alisa, ano kaya? Kung ngayon na nangyari ang kwento ni Cinderella, hindi sapatos ang maiiwan niya, kung hindi ano? Wallet po talaga. Wallet talaga eh. Ang tanong, isusoli ba sa kanya? Yung wallet, kung nakita. Ay, wallet kaya? O wala eh. Survey says... Alright, tignan natin yung na-miss out na sagot. Everybody, number 6, please. Relo. Parang alahas, pero relo talaga specific. Number 4. Suklay. Quick recap tayo ng scores after 3 rounds. Naghahabol po ang Team Chelsea. Kasi ngayon, 87 pa rin. Pero namamay paggamot yan ng Pilipinas with 216 points. Welcome back to Family Feud. Hello po sa lahat ng mga GMA Pinoy TV viewers na nanonood sa atin all over the world. Kamusta po kayo? Malamang po yung iba po sa inyo, nagre-ready na ng mga balikbayan back para ipapadala nyo dito ngayong Pasko o kaya kayo mismo uuwi. Baka naman, kung nandito kayo, bisita lang po kayo sa amin dito sa Family Feud. Very much welcome po kayo. Alright? Kaya maraming salamat sa inyong panonood araw-araw. Now, back to the game. Ang Team Chelsea, 87 points. Mutya ng Pilipinas, 216. Kaya tawagin na natin ang maghaharap sa ating last head-to-head battle, Attorney Ron and Ariana. Let's play the final round. Good luck! Top 4 answers are on the board. Ano ang gagawin mo? What will you do para bumaba ang timbang mo? Go! Mag-exercise. Exercise. survey says, All right? Mag-exercise. Ariana, what should you do to lose weight? Eat healthy. Eat healthy. Nandyan ba ang eat healthy? Oh. Ariana, dahil nakuha mo ang top answer, pass or play? Play, of course. All right. Attorney Ron, balik tayo. Sorry, Ariana. Alisa, for the win. Okay? Kailangan makuha nyo to kung di masisteel. Anong gagawin mo para bumaba ang timbang mo? Fasting. Fasting. survey says, And anong gagawin mo para bumaba ang timbang mo? Uminom ng tubig. Malaking bagay ang hydration talaga sa overall health. In fact, mas mapapabilis ang metabolism mo kung well-hydrated ka. Uminom ng tubig. Pero tama yun. Team Chelsea, time to huddle. Kailangan makuha mo to yan, ha? 2 strikes na tayo kung hindi makaka-steal sila. Anong gagawin mo para bumaba ang timbang mo? Mag-work ng mag-work. Magtrabaho na magtrabaho. Ma-stress. Ha? Minsan stress. Papagurin mo yung sarili mo. Para ma-stress. Kakaiba yun, ha? survey says, All right, Team Chelsea, this is your chance.
Dalawa pa to. Isang tama lang, Attorney Ron. Anong gagawin mo para bumaba ang timbang mo? Pag may budget, magpalipo. Magpapalay po kung may budget. Eljan, ano kaya? Si lipo or surgery. Lipo or surgery? Manny? Lipo. Lipo! Ito na. Chelsea, siguro, ito na kaya yun? Ito na kaya yun natin? Nararamdaman ko ito na yun eh. Oo. Ito na. Ito na O, yun sige. eh. Final answer. Ano ang gagawin mo para bumaba ang timbang mo? Magpa-surgery or lipo. Ang score, 216-87. Ang sabi nila, magpapa-surgery. Kung tama to, automatic panalo na sila. Nandyan ba ang lipo or surgery? Ano ba yung hindi nahulaan? Sabay-sabay nga natin puntik na. Number 4. Ano ba to? Oh, yung mga pampapayat na gamot Okay. na hindi nire-rekomenda. Delikado. Yes. Ang ating final score, Team Chelsea 375, Mutiana, Pilipinas 216. Ladies, okay pa rin dahil ang ganda ng score ninyo. Kaya thank you for joining. May 50,000 pa rin from Family Feud. Salamat. At syempre, ito na. Okay. Ito na. Uumpisahan na natin yung winning streak mo. Okay. Diba? Let's claim that. Let's claim it. Alright, Chelsea, sino maglalaro sa Fast Money? Any two players? Okay, Attorney Ron. And you. Yeah, okay. Okay. Eljan and Attorney Okay. Ron. All right. Okay. It's gonna be Eljan and Attorney Ron. Eto na, all the best. Welcome back to Family Feud. Sa mga naghahapunan po ngayon sa bahay, sa may karinderya man kayo o kahit nasa opisina, hello po sa inyo lahat. Hindi pa po kumakain ng Team Chelsea pero alam niyo, sobrang busog sila sa tuwa. Kasi nanalo na sila ng 100,000 pesos at may chance pa silang mag-uwi ng total cash prize na... Yep. Kasama natin si Eljan. At syempre, may 20,000 din yung napili niyong charity. Ano ba yung napili ninyo? Yung charity po namin is Hope for Change. Yeah. So, lagi po tinutulungan pa ng Miss Universe Philippines yung charity na yun. Hope for So, Change. Ayan po. At si Attorney Ron nasa waiting area sa likod. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. All right. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalaki ang tiwala mong bababa ang presyo ng bilihin sa 2025? Go. 5. Name something na wireless. Earphones. Malamang ay labanderang tao kung may dala siyang ano. Balde. Salitang pwede mag-describe sa bulkan. Pumuputok. Nagsisimulang humina ang tuhod ng tao sa anong edad? 65. Let's go, Eljan. On a scale of 1 to 10, gaano kalaki yung tiwala mo na bababo ang presyo ng bilihin sa 2025? Sabi mo, 5. Survey says, meron. Something na wireless, sabi mo ay earphone. Survey says, meron. Labanderang isang tao, kung may dala siyang, ano, sabi mo, balde. Siyempre, survey sabi ng balde. Uy, salitang pwede mag-describe sa bulkan at sabi mo ay pumuputok. Survey says, yun. Nagsisimula huminang tuhod ng tao sa edad 65, sabi mo. Survey? 82. Not bad, Eljan. Balik na tayo. Let's welcome back, Attorney Ron. Si Eljan, he got 82 points. So meaning mga 118 ang kailangan. Sana hopefully more to get the 200 points na kailangan natin. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Eljan. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalaki ang tiwala mong bababa ang presyo ng bilihin sa 2025? 8. Name something na wireless. Cellphone. Malamang ay labanderang isang tao kung may dala siyang ano? Sabon. Salitang pwedeng mag-describe sa bulkan. Pumuputok. Bukod sa pumuputok. Mataas. Nagsisimulang humina ang tuhod ng tao sa anong edad? 60. Let's go. Sorry, Ron. Dito na tayo. Nagsisimulang humina ang tuhod ng tao. Doon muna tayo. Sa anong edad? Sabi mo ay 60. Ang sabi ng survey sa 60 ay... Wow!
sa survey, 50 years old daw. 50. Ayon sa survey. Salitang pwedeng mag-describe sa bulkan, ang sabi mo'y mataas. Ang sabi ng survey sa mataas ay... Pwede. Pumuputok ang top answer. Nasa iyo po, Elja. Malamang labanderang tao kung may dala siyang sabon. Siyempre. Ang sabi ng survey dyan ay... Wow. Ang top answer ay batsa. Name something na wireless. Ang sabi mo, cellphone. Ayan na naman tayo sa cellphone eh. Parating may cellphone. Guys, nandyan ba ang cellphone? Wow! Ang top answer dito ay microphone. Mikropono. 31 to go. On a scale of 1 to 10, gaano kalaki tiwala mong bababa ang presyo ng bilihin sa 2025? Sabi mo'y 8. Ang sabi ng survey natin dito ay... Boom! Hindi umabot. Ang top answer dito ay 1. 1 ang sagot ng ating mga sinurvey. Anyway, congratulations. Thank you. Ron and the whole team nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Team Chelsea. Ladies, we ask you back, please. Ayan. Muli, good luck sa paparating na laban ninyo. We're here to cheer you on. Okay? Good luck, good luck. Maraming salamat sa magagandang kasama po natin ngayon dito sa pagtatayo ng bandila ng Pilipinas sa international stage. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.